Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang horror mystery movie na The Midnight Meat Train na pinalabas noong 2008. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na nagising sa loob ng train. Napatingin ito sa paligid pero wala ng ibang pasahero. Tumayo ang lalaki para tumawid sa kabilang cabin nang bigla itong nadulas. Nagulat ito nang makitang puro dugo ang sahig. At nang lumapit ito sa pinto para silipin ang kabilang cabin, laking gulat nito nang makita ang isang mama na puro rin dugo at may tinatadtad. Sunod na eksena ay lumabas si Leon na isang struggling city photographer. Wala pang nakuhang break ang lalaki kaya tinulungan ito ng girlfriend na si Maya para ma-interview ng isang sikat na gallery owner na si Susan. Pero hindi ito na-impress sa portfolio niya. Wala raw umanong storya ang mga kuha niya at napaka-basic lang ng mga ito. In-encourage siya nitong lagyan ng storya ang mga shots saka raw bumalik sa gallery. Kalagitnaan ng gabi nang magising si Leon galing sa panaginip ng isang train na puno ng dugo. Kaya bitbit ang camera, lumabas siya at nagsimulang kumuha ng larawan. Napukaw ang pansin niya sa tatlong lalaki kaya sinundan niya ang mga ito sa loob ng train station. Dito niya naabutan ang tatlo na may hinaharas na babae. Kinuhanan muna niya ito ng larawan bago sinaway sa balak sanang gawin ng mga ito. Binalingan siya ng leader pero hindi siya nagpakita ng takot hanggang umalis na rin ang tatlo. Umalis na rin ang babae at pinikturan pa niya ito bago pumasok sa train. Pero ang hindi alam ni Leon ay iyon na ang una at huling kita niya sa babae dahil pinaslang pala ito sa loob ng train ng isang lalaki. Kinabukasan, nabasa ni Leon sa newspaper na isa palang sikat na model ang babaeng niligtas niya at nawawala umano ito. Kaya dinala niya sa police station ang mga kuha niyang larawan sa babae. Binigay niya ito sa investigador at pinaliwanag ang buong nangyari. Sunod niyang pinuntahan ang gallery at pinakita kay Susan ang iba pa niyang mga kuha. Dito na na-impress ang babae. Sinabihan siya nitong kumuha pa ng ibang pictures para mapasama siya sa sunod nitong gallery show. Nang gabing iyon, tatlong katao ang naging nabiktima ng lalaki sa train. Nang mga oras ding yun, nasa kalye si Leon naghahanap ng subject. Nang mapatingin siya sa exit ng subway station, naintriga siya sa lalaking lumabas. Ito ay si Mahogany. Pinicture niya ang lalaki at sinundan pero nang maramdaman nitong may sumusunod, dito na napatigil si Leon. Wala siyang nagawa kundi tumuloy ng lakad pero nagulat siya nang bigla siyang kwelyuhan ni Mahogany. Kaya humingi siya ng paumanhin na wala siyang ibang pakay kundi kunan lang ito ng larawan. Dito napansin ni Leon ang malaki nitong singsing. Binitiwan siya ng lalaki at hindi na ito nagsalita saka tumawid patungo sa hotel. Habang nasa red room si Leon, tiningnan niya ang mga na-develop ng larawan. Dito niya napansin sa larawan ng modelo ang kamay na may suot na kaparehong singsing ng lalaking kinuhanan niya ng picture kanina. Dahil sa curiosity ni Leon sa lalaki, inabangan niya ito kinabukasan. Sinundan niya si Mahogany hanggang nalaman niya na isa pala itong butcher. Matiyagin niya itong inantay makalabas sa trabaho at sinundan papunta sa subway. Ang pinagtataka ni Leon ay hindi naman agad sumakay ang lalaki sa train. Nakaupo lang ito hawak-hawak ang dalang malaking bag na para bang may inaantay. Ilang oras pa ang lumipas, wala nang katao-tao sa paligid at tahimik na ang train station. Nang dumating na ang last trip, dito na sumakay si Mahogany. Sasakay na din sana si Leon pero bigla siyang hinarang ng gwardya dahil chinek pa nito ang dalang camera. Kaya naiwanan siya ng train. At nang gabing iyon, isa na namang lalaki ang nabiktima ni Mahogany. Ang serial killer na butcher. Nanlaban pa ito sa killer pero kasabwat pala ng butcher ang operator ng train. Binaril nito ang lalaking biktima. Napanaginipan na naman ni Leon ang tungkol sa madugong train. At sa pagkakataong ito, nakikita niya ang sarili bilang isang butcher at tao umano ang kinakatay niya. Dito na siya mas lalong na-curious kay Mahogany dahil malakas ang kutob niya na may kinalaman ito sa pagkawala ng modelo. Pumunta siya sa library at nag-research tungkol sa butcher. Nang sumunod na araw, sekretong pumasok si Leon sa trabaho ni Mahogany para palihim na kumuha ng larawan pero nakita siya ng lalaki. Mabilis siyang nagtago sa mga karne at saka mabilis na tumakas palabas. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging obsessed si Leon na malaman ang totoong pagkatao ni Mahogany.
Nawala na ang focus niya sa darating na gallery show. Na pati girlfriend niya ay nag-alala na sa kanya. Dahil mas ginugol na umano niya ang kanyang oras sa pag-iimbestiga sa mga nawalang tao sa subway sa loob ng maraming taon. At isang gabi, nagpunta si Mahogany sa pinapasukan ng kanyang girlfriend na kinagulat niya nang makita ang reflection ng lalaking butcher sa salamin. Palihim itong sinundan ni Leon at tagumpay siyang nakasakay sa parehong train. Liban sa photographer, nagsibabaan na ang ibang pasahero. Maya-maya ay may sumakay na dalawang lalaki papunta sa huling station. Kaya ito na ang naging biktima ng butcher sa gabing iyon. At dito na nasaksihan ni Leon ang lahat ng mga karumal-dumal na krimen ni Mahogany. Natatakot siya pero naglakas loob din siyang kuhanan ng larawan ng brutal na pinaggagawa ng butcher sa mga biktima nito. Maya-maya lang ay lumingon si Mahogany sa kinaroroonan ni Leon. Gulat na gulat siya at mabilis na tumakbo patungo sa operator ng train. Nagsisigaw siya dito dahil nakalak ang pinto. Sinundan pala siya ng butcher at malakas na inuntog sa salamin kaya nawalan siya ng malay. Nang magising si Leon, nakatali na ang mga kamay at nakabitin pati warik. Nakita niyang sumisilip si Mahogany sa kabilang cabin nang bigla siyang pagkakalmotan ng isang halimaw. Sunod siyang nagising na nasa butcher factory na siya. Wala sa sariling umuwi si Leon ng umagang iyon. Pagdating niya ng apartment, hindi niya pinansin ang kanyang girlfriend at dumiretso siya sa banyo. Dito niya nakita ang markang ginawa ng halimaw sa kanyang dibdib. Ilang saglit ang lumipas, kwininto niya sa nobya ang nasaksihan niya at kung ano ang pinaggagawa ni Mahogany sa mga biktima. Gusto siyang dalhin ng girlfriend sa hospital at tumawag ng pulis pero pinigilan niya ang babae. Wala na daw silang ebidensya dahil kinuha ng butcher ang kanyang camera. Kailangan daw muna nilang matulog dahil a-attend umano siya sa opening ng gallery show ni Susan. Saka daw sila gumawa ng susunod na hakbang. Ngunit hindi natulog si Maya. Pumunta ito sa tinitirhan ni Mahogany kasama ang isa nilang kaibigan na si Jurgis. Tahimik na nakapasok ang dalawa sa apartment ng butcher. Habang hinahanap nila ang camera ni Leon, hindi na maalaya ng mga ito na bumalik na ang lalaki sa apartment. Una nitong natagpuan si Jurgis at pinalo sa ulo. Pagbalik ni Maya sa sala, nakita niya ang bag ni Mahogany. Sinilip niya ito at kinuha ang ledger kung saan may mga schedules ng subway. Nang makarinig siya ng ingay sa kwarto, pinuntahan niya ito at nang makita ni Maya ang balikat ng jacket ni Jurgis, kinabahan na siya dahil malakas ang kutob niyang ang butcher ito kaya mabilis na siyang tumakbo palabas ng apartment. Dumiretso si Maya sa police station para isumbong ang nangyari. Pero hindi kumbinsido ang pulis sa kwento ng babae. Ibalik daw niya ang kinuhang gamit sa butcher, ang ledger para hindi ito magdemanda pero nagsinungaling siyang wala sa kanya ito. Si Jurgis daw umano ang may hawak kaya kailangan nilang hanapin ang kaibigan. Pero hindi naniniwala ang pulis kay Maya. Pumunta ang babae sa pinapasukang shop para kunin ang isang baril pero sinundan pala siya ng babaeng pulis. Pilit nitong kinukuha sa kanya ang ledger ni Mahogany pero tinutukan niya ito ng baril at tinatanong kung nasaan ang kaibigan niya. Sinabi nitong nasa subway station na kaya dali-daling umalis si Maya. Nang mga sandaling iyon, parang nawawala sa sarili si Leon nang titigan nito ang larawan ni Mahogany sa gallery show. Maya-maya lang ay pumunta na ang photographer sa butcher factory. Parang wala sa sariling nagsuot ng metal na apron at nagsukbit ng klase-klaseng kutsilyo dito. Pagkatapos ay naglakad papuntang train station. Nakasakay si Maya sa huling train na sinasabi ni Leon na papunta sa lugar kung saan nakatago ang halimaw na pinapakain ng butcher. Unti-unting kinabahan ang babae dahil hindi na familiar sa kanya ang lugar na dinadaanan ng train. Tumayo siya at naglakad papunta sa dulong cabin. Nang mga sandaling iyon, nakita ni Leon na nakasakay pala si Maya sa train kaya mabilis itong tumakbo at sumampa sa pinakahuling cabin. At pagbukas ng babae sa kasunod na cabin, dito na nito nakita na totoo nga ang mga sinabi ni Leon. Maya-maya lang ay nakita na ni Maya ang kaibigang si Jurgis. Pilit niya itong tinutulungan pero lumikha sila ng ingay kaya pinuntahan sila ni Mahogany. Binaril ni Maya ang butcher pero hindi niya ito tinamaan kaya tumakbo ang babae pero binato siya nito ng martilyo. Lumapit ang butcher kay Maya para tapusin na ito pero siya namang pagdating ni Leon. Dito na naglaban ang dalawang lalaki. Hanggang sa mahulog sa train si Mahogany. Ilang saglit ang lumipas, huminto na ang train sa abandonadong station.
Lumabas ang operator at sinabihan silang lumayo sa mga karne na ang tinutukoy nito ay ang mga katawan ng tao. Tumakbo na ang dalawa nang marinig ang paparating na mga halimaw. Pero bago sila nakalayo, nakita pa nila kung paano pinag-aagawan ng mga ito ang mga bangkay. Habang papalabas na sila sa abandonadong station, biglang nakita ni Leon ang malademonyong mukha ni Mahogany. Nanlilisik ang mga mata nito. Naglaban ulit ang dalawa at sa pagkakataong ito, hindi na nakaporma ang Butcher. Pero bago pa ito pumanaw, nakangiti itong sabihan siya ng welcome. Nang mapatay na ni Leon si Mahogany, biglang nagsalita ang operator ng train. Isa rin pala itong halimaw. Sinabihan siya na bago pa pinanganak ang mga tao, nasa mundo na umano ang mga ito. Ngayon na natagpuan umano niya ang sekretong ito ng mundo. Siya na umano ang napiling papalit kay Mahogany. Kailangan umano silang protektahan para hindi malaman ng sangkatauhan ang matagal na nilang sekreto. Kasunod nito ay tinanggalan si Leon ng dila para hindi na makapagsalita at kinain ito ng halimaw. Pinatay din nito si Maya saka dinukot ang puso para aipakin kay Leon bilang simbolo ng pagseserbisyo niya sa mga halimaw. Napaiyak na lang si Leon sa nangyayari na tila may kapangyarihang sumanib sa kanya. Nang sumunod na araw, isang lalaki ang naghahanda gaya ng paghahanda na ginagawa ni Mahogany dati. Isinuot nito ang malaking singsing ng Butcher. Paglabas ng lalaki sa sala ng apartment, inabot ng babaeng pulis ang ledger na may laman ng schedule ng subway. At bago ito lumabas, napatigil ito sa may pintuan nang makita ang larawan ng magkasintahan. Tumuloy ang lalaki sa train para ipagpatuloy ang tungkuling pagsilbihan ang makapangyarihang mga halimaw. Ito na ang bagong buhay ni Leon. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.